Ang ganap natin today ay mag-unboxing tayo. So 1 month na to, nakatago lang. Muntik ko na makalimutan. Buti na lang naglinis ako ng aking kwarto. At nakita ko siya. So kaya ngayon, it's time na mag-unbox tayo. ASMR unboxing. Hindi nga natin alam kung paano. So ito na. Actually, excited ako. Binili ko to siya sa Shopee. Hindi siya expensive, pero worth it naman siya sa pera. At ito yung mga kasama niya, mga freebies. Akala ko kasama na to ang kanyang keyboard or case man lang. Hindi. So, ang mayroon lang niya ay yung headset at iba pang mga freebies. Alright, so ito na ang kanyang cord, charger, or pen. Mga ganyan yung mga freebies niya. At ito na yung ating final. Sa totoo, nagulat ako nung nabuksan ko kasi nga akala ko ma-scam ako. But wow! What you see is what you get. Ang ganda ng kulay niya, super legit. Kasi yung store na yon ay yung sold out nila ng item is 3,700. Kung nabili ko nito around 71. Tapos ngayon, alam mo ba, ay 59 na lang. My goodness, dapat ngayon ako bumili, no? Ako yung tipong hindi tumitingin sa brand. As long as gumagana siya, okay na. At nagagamit ko. Kaysa bumili ka ng mahal, tapos pag masira, sayang. So, blue ang napili ko kasi pang ko lang yan, yung P30 11 inches. So, pang YouTube ko lang, Netflix, ganon. Pero may plan ako bumili ulit para sa anak ko yung pang games niya. So, makikita nyo talaga yung sukat, napakalaki niya. At ang ganda niya talaga panooran. Pero ngayon, bawal mo na ako bumili ng mga gadget. Bakit? Pauwi na kasi ako sa Pilipinas. Kailangan ko mag-save ng money. But when I come back, bibili ako ng isa kong laptop siguro. I don't know. Basta gusto ko kasi siguro gusto ko lang siya matuto paano gumamit ng computer. But he said he didn't know how to use. Pero sabi ko, turuan ko siya. Akala mo no, ang galing. At napakaganda niya. At actually, yung niya, yung keyboard, napaka-smooth. Yung features talaga nitong iPad ay napaka-natural lang at saka wala talagang problema. Ang pinoproblema ko lang talaga dito is yung battery niya kasi mabilis siya mag-consume. Pero tinext ko naman ang store, sabi niya kailangan ko daw i-charge ng matagalan para hindi daw mabilis malobat. So yun, charge ko ng matagalan pang overnight. At ang kagandahan dito ay hindi siya umiinit kahit habang naka-charge ginagamit mo. 'Di ba minsan yung gadget natin pag charge natin at ginagamit while watching YouTube, 'di ba? Nagiinit siya. So ito hindi. As in super talaga. So hindi naman ako nagsisisi. So ang nito niya ay memory ay nasa 16 GB. So ayos naman siya, as in di ko nga akalain. Actually first time ko magkaroon ng iPad. Char! Nang ganito kalaki, ganon. Sakto lang yan kasi Christmas, bumili na ako at nakuha ko na rin yung alahas ko. So ngayon December wala na akong problema. Yung mga bayarin ko na lang ng SS or something, mga ko, parang insurance. So wala na akong problema and then. So super ko blessed. Ay, 'di ba? At ito naman yung pen, tina-try ko siya gamitin kung talagang siya. Maganda yan, di ba? Ang ganda, ang smooth, mabilis siya pero hindi ako mag-register dito ng aking Facebook. Tinatry ko lang siya, pindutin ang lahat ng mga apps kung smooth ba siya pag pinipindot siya. But nakita nyo naman, napaka-legit niya. As in, madali siya gamitin at saka smooth ang keyboard. Diba? Ang nahirapan lang ako nito is mag-register ng aking Google sa Play Store, yung sa Gmail. Pero after ng mga 15 minutes at naayos ko na rin yung Gmail niya at saka Play Store. At yung store, siya, very approachable. Kung ano ang tinatanong ko sa kanila ay nagre-reply naman sila. Yun talaga ang kagandahan. Kasi mostly sa store, pag nagte-text ka, hindi sila nagre-reply. Unfortunately, now, happy naman ako sa resulta kasi napakaganda at saka legit. Hindi ka na-scam. So, diba, alam mo naman sa mga shopping. What I mean, pag mag-order ka shopping online is nakaka-disappointed pag nakaka-receive ka ng hindi talaga yung item na binili mo. But at this point, talagang natuwa talaga ako. Unexpected dahil fast delivery siya. 2 days agad dumating na kasi bumili lang naman ako dito sa Singapore shopping online. Bakit? Kasi nga meron silang warranty ng 1 year. So pag masira siya, edi ibabalik ko at pupuntahan ko sa lugar nila.
At hanggang ngayon hindi ko pa nare-receive yung item kasi binigyan naman ako na na pag hindi siya maganda within 1 month pwede ko siya i-refund. Pero hindi sila nag-refund ng pera, pinapalitan lang sila nila yung same item. So maganda yun, 'di ba? So after 1 month, pang okay naman siya, edi ibabalik ko tapos papalitan nila ng bago ulit. Yung pero parehas yung item. Yun ang kagandaan doon. Kaya dito ako bumili sa Singapore, Shopee. Sinubukan ko lang naman bumili ng online shop ng isang tablet. Kasi nung last day off ko, naghanap talaga ako ng tablet. But oh my god, so expensive. It's around 300, 400. Wala man lang pinakamababa kahit 100. So sa online ako nag-try. Pero yung ano naman nito, tablet yung feature niya is so nice. It's very, very cool. At syempre, nag-canvas naman ako sa Shopee. At nakita ko naman yung mga review is really cool. Kasi bakit? Last time kasi nag-order ako sa Shopee sa Pilipinas ng mobile phone. Oh my god, nung dumating sa bahay is hindi maganda. Sira pa, hindi pa gumagana. 'Di ba? Malaki ang different ng Singapore to Philippines ng Shopee kasi minsan sa atin sa Pilipinas is minsan dumadating sa atin is wow, we are na-scam na tayo. That's so disappointed talaga. Pero may na-order naman ako na galing sa TikTok. Oh my god, yung smartphone is napaka-legit, napakaganda. As in. Kaya pag bumili nga kayo ng smartphone online, wag na kayo bumili sa Shopee or Lazada. Mas maganda bumili sa TikTok online. Mga live streaming. Mas maganda kasi talaga dumadating sa inyo as in naka-box pa, naka-sold pa talaga siya. As in super. Di kayo magsisisi. Sabi nga nila, what you see is what you get. Sa TikTok wag sa Shopee at saka Lazada. Kasi nag-try na ako sa Shopee at Lazada. Oh my god, na-disappointed ako sa smartphone. But sa TikTok, oh my god, hindi ko na realize na napaka-legit ang ganda. At saka napakamura pa as nabibili ka talaga sa regular na sa mall ka bibili na about 5,000. Ang nabili ko lang is around 3,000. Di ba legit? So yun, nakwento ko lang. So balik tayo dito sa ating tablet. So nakikita nyo naman sa aking video sa screen sinusubukan ko talaga yung screen niya kung smooth at hindi. So ginagamitan ko rin siya ng pen kung talagang napipindot yung screen. So at least napakaganda niya. So approve. I give you 5 star. Oh yeah. Sa totoo lang talaga, nahihirapan talaga ako mag voice over. Pero kasi, pag mag-post ka kasi sa Facebook, kailangan kasi, oh my god, kailangan may, like, lagay ka ng music is mayroon siyang sharing revenue. Oh my god, wala ka nang kinikita. Ang kita mo lang sa isang video is 0.1 cents. So, kung mag-share revenue ka pa, ano na lang yung sayo? Wala, diba? Kaya sabi, oh my god, either magano na lang ako, mag-voice over, although wala naman ako dapat sabihin, pero may masasabi ka kahit konti. Pero hindi eh. Pag napapansin ko yung ibang nag-voice over, marami silang ideas na ilalagay at nakakatuwa talaga. Pero siguro lagyan ko na ng ano ba yun, yung sound effect para mas maganda yung vibes ng ating video. Wow. Pero ay meron naman ako mga sound effect pero hindi ko nagagamit. Pero siguro tinatamad lang siguro ako mag-edit, lalo namang mag-voice over, wala ka naman masabi. Ba't balik na ulit tayo dito sa ating ginagawa. Oh my goodness. So syempre para gumanda ng ating mobile phone is ang aking home screen at yung lock screen ko, yung anak ko at saka ako, di ba? Para pretty. Pero bigla ko na-imagine yung pag nakakausap ko yung anak, sabi ko, gawin mo naman akong lock screen o kaya home screen mo. Oh my god, ayaw yung sasabihin ng anak ko, ayoko nga. Yun ang ginagawa niya. Kahit nga sabi ko, i-post mo nga ako sa Facebook mo, ayaw niya, di ba? Sabi ko, siguro may girlfriend na to o crush na, ayaw ako ipakita. Sabi ko, ang ganda ko naman, char. Ako, hindi ka proud, maganda ang mama, char. Joke lang. Nakakatawa. Pero nami-miss ko na yung anak kong pasaway. Pero malapit na talaga. Kailangan ko talaga mag-save na money. Hi, niisip ko sana next year matapos ko na yung bahay ko. All of a sudden. Pero ang hirap no, yung may gusto ka gawin tapos
matatapos na yung taon, hindi mo pa rin magawa. Pero I'm so happy kasi kahit marami akong problema o nag-gastos this year, marami pa rin blessing na dumadating na ngayon, kumuha na may IMG ako, tapos yung iba marami akong mga bayarin pero at least nasa-survive ko pa rin kahit paano. Sabi nga, kailangan mo na ng tiyaga. Pag may tiyaga, may tinapay. Tama ba yun? Pag may tinapay ka, may tiyaga. Ano daw? Ewan ko, saan ba yun napupulot ko? Hindi ko rin alam. Nababalo na ako. Char. Wala na akong masabi. Kaya, thank you for watching everyone and thank you for clickbait. And shout out kung sino man ang nanonood nitong video na to. Kung walang nanonood, shout out din sa inyo. Happy morning and happy afternoon, everyone. Goodbye.